So may ibang may-ari na ng page ko. So ang sabi doon, this person own Team Kalodi Cakes page. So nabahala ako noon. Foreigner rin nakausap ko. So na-claim niya nga yung page ko. Para sa inyo, Team Kalodi Cakes, welcome back sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel kung nanonood ka man. So for today's video, wala muna tayong kung ano-anong trip na gagawin. So meron muna akong ipapakita sa inyo. Kung owner kayo ng isang page na kumikita, so kailangan diba iniingat natin yung mga page natin. So nung bago ma-monetize yung page ko, nahack to. So ang nangyari is may nag-email sa akin na ganito ganyan, may offer silang malaki sa brand na ganito, i-endorse ko daw yung ganitong brand. So napakagat ako. So ang pangalan pa nung nag-email sa akin ay kapangalan nitong mismong platform na to na pinag-upload ako ng mga video. Akala ko talaga totoo, ganyan-ganyan. So, wala naman akong binigay na password pero meron siyang binibigay sa akin mga link. So, nag-usap kami through Viber ba yun o WhatsApp, basta ganun eh. So, nung doon na kami nag-uusap, may binibigay siya sa akin link doon. So, i-click ko yung link na yun hanggang sa yung meron siyang huling-huling binigay sa akin ng link na in-enter ko din yung pangalan ng yung mismong page ko. Pero walang password din hingi. So, nag-notif sa akin kasi syempre admin ako ng page ko. Nag-notif sa akin. So, may ibang may-ari na ng page ko. So, ang sabi doon, this person own Team Kalodi Cakes page. So, nabahala ako noon. So, kinabukasan, tsaka ako na yung masmasan. Foreigner rin nakausap ko. So, na-claim niya nga yung page ko. So, ang ginawa ko, nanonood sa Red App. Nanood ako sa Red App ng tutorial kung paano mabawi yung page ko. Hanggang sa may nakita nga akong process kung paano yung gagawin. Nireport ko siya. So, pagtas noon, hindi ako nag-upload kasi syempre parang nanghinayang ako kasi nga yung page ko may ibang may-ari. Sayang pag nag-upload ako pag na-monetize. Iba yung may kinabang, sila yung kita. Habang ako yung gumagawa ng mga video. So after a month, siguro mga 2 months, pag nag-report ka kay Blue Up, hindi niya kagad hindi niya kagad mapaprocess kasi sobrang daming gumagamit, diba? Sobrang daming creator, sobrang daming page. Month pa yung tatakbuhin. So maswerte ka na kung 2 weeks, 3 weeks, may re-response kagad sa'yo si Blue Up. So yun na nga, sa madaling salita nabawi ko siya. So ito na naman na nakaraan, habang nag-scroll ako, may notip sa akin. Pagtingin ko, nagulat ako kasi ang nakalagay doon is, nakita ko to, content against our policies. Tapos yung profile niya is yung exclamation point. Kung clinic ko siya, so ito guys, yung tinignan ko, so ito siya, at may kita nito, content when against yan, yung clinic ko siya, yan, ayan yung nakalagay guys, ayan yung nakalagay. Attention, your page will not be published. Your Facebook page violates community standards that our system has received reports from many people about copyright violation, fake identity, violating privacy, violating terms of use, inappropriate adult or sex content. If you think this decision is wrong, you can appeal via the following link. Ayan o, may link na naman na binigay. So kung kayo, owner kayo ng page, huwag kayo basta-basta matatakot, huwag kayo Actually ako, nagpanik na naman ako eh. I-click ko na sana tong link na to, bigla ako napaisip. Tinignan ko yung niya. So tinignan ko, page din siya. Tapos meron lang siyang 126 followers. So doon ako nagtaka. Sabi ko, page lang din to ah. So kung si Blue Up to, hindi ganito. Via email siya. Tandaan nyo guys, email hindi siya ganito. Hindi siya although mag-notif siya sa'yo pero hindi ganito via email. I-email ka niya. I-email niyo yung admin ng page mo. So yun, nagtaka ako, tinignan ko mga tol. So yan, halos lahat ng share niya dito, mga legit na page talaga. Kasi pag may blue verification badge, tandaan nyo, legit yung page niya yan. Yung owner mismo yan. Siya mismo yung gumagamit niyan. Legit yan. So nagtaka ako, sabi ko, parehas ng kagayanan sa akin. So ibig sabihin, hacker to. So hinahack niya yung mga page na monetize, mga legit na kumikita yung page. Kaya kayo, kung may-ari kayo ng page na ganito na monetize, huwag kayo basta-basta mag-link ng kahit anong link. Basahin nyo muna, tignan nyo muna mabuti. Kasi ang daming hacker talaga gagawin lahat para makuha yung page mo kasi maalam na lang kumikita. Siguro nakita nila na ganito bumuse yung page mo, ganito yung mo. So, i-hack nila yan. Pag clinic mo yung link na yan, possible na makuha nila yung page mo. Iba kasi ganun yung nangyayari. Sa kanila na yung page mo kasi nga clinic mo yung link, ikaw gawa ng content. So, kumikita yung page mo. Pero, sa kanila na pumapasok yung revenue. So, pag sila na yung admin yan, pwede nilang palitan
ng ano yan, payout account. Pwede nila palitan yan. Lahat kasi ma-access nila lahat yan. Papapalitan nila ng account kung saan papasok lahat ng revenue mo. So ikaw, gawa ng video, content ka ng content, tapos iba na iginabang. So ingat kayo mga tol pag sa mga ganito. Kaya ginawa ko, nireport ko siya as fraud para maano ni Blue Up na itong page na to kung ganito yung ginagawa ng i-scam, kunyari ganito yung ginagawa, pretending na kayo siya, ganun. Tapos yan, kategory, iba-ibang kategory yung report ko sa akin. So yan, tapos blinak ko na rin siya. So yan, blinak ko siya mga tol. So yan mga tol, yun lang. Awareness lang kung meron kayong page, kung nagbabala kayong gumawa ng page, gusto nyo kumita dito sa Blue Up. So pagka dumating yung time na monetize na kayo, kumikita na kayo, dahan-dahan sa pag-click ng mga link kasi hindi nyo alam baka hack na yung page nyo. Ingatan nyo yung mga page nyo, ingatan nyo lahat ng account nyo kung kumikita mo kayo dyan. Mahirap, nakakawalang gana pagka biglang na-hack yung account mo, diba? Kahit sino naman, diba? So yun lang mga tol, paalala lang ulit, ingatan nyo yung mga page nyo. So, abangan nyo next video, sino yung mananalo ng 3 smartwatch. So, inaantay ko pa dumating yung yung 3 smartwatch na binigay. So, pag dumating yun, mag-upload na lang ng video. So, alam nyo na mga tol, share, follow dito sa page. Let's go mga Lodi Cakes.